Test 1. Ayun. Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Isang pagpapala na muli ay dalhin po muli kami dito ng mapayapa at maayos. At isang pribilehiyo na gamitin po tayo ulit sa Panginoon. Kaya, happy birthday, Sister Wing. Tiyempo po yata, nung punta namin dito. Ngayon po ba talaga yung kaarawan? Ayun. Tiyempo po yung aming pagpunta. Makikiselebrate kami. At meron po tayong bisita. Ang layo. Sir Sally, welcome po dito sa KKCF Pampanga. Ayun. At sa mga bisita, kung meron man po, welcome po kayo dito sa KKCF Pampanga. Ayun. At tunay na tayo po ay pinagpala sa umagang ito. Sabi nga ng ating Pastor Griffin na lahat po ng narito ngayon ay pinagpala ng Panginoon dahil tayo po ay kakain ng espiritual na pagkain ng Panginoon. So, napakahalaga po na maunawaan natin yung pong mensahe ng Panginoon sa araw na ito. Tingnan ko po Ayan. Side ba? Naka-on naman ako. Ayan. Ayun. Okay. Tama-tama. Ito pala yung aking slide. Testing ko lang. Ayun. Okay. Tama. So, mahalaga po na maunawaan po natin yung mensahe sa umagang ito. At ito po ay pagpapaalala sa ating pong lahat na lalo na sa mga matagal na po sa pananampalataya. Ito po ay paalala sa ating lahat. At bakit nga po ba, ito una tanong natin, bakit po ba kaya maraming tao na kahit po matagal ng Kristiyano ay mabagal po yung kanilang paglago, spiritual? Bakit po mabagal? Katulad nga po ng sinabi dito sa ayan. Dapat, sabi po dito sa Hebreo 5:12, sabi po dyan, dapat mga tagapagturo na sana kayo dahil matagal na kayo sa pananampalataya. Ayan. Ito na po yung matatagal na sa pananampalataya. Ngunit hanggang ngayon ay kailangan pa kayong turuan ng mga panimulang aralin tungkol sa salita ng Diyos, katulad pa rin kayo ng mga sanggol na nangangailangan ng gatas dahil hindi nyo pa kaya ang matigas na pagkain. Ito po ay pagpapaalala na bakit tagal na nating mga Kristiyano, pero hanggang ngayon parang ang bagal pa rin po ng pag-usad natin bilang mga Kristiyano. Sabi nga is para tayong gatas pa hanggang ngayon, imbis na karne na po yung ating kinakain. That's why ang pag-uusapan po natin ay mga bagay na kailangan po nating i-align, bitawan, at alisin yung nagpapabagal at humahadlang po sa atin upang lalo tayong lumalim sa ating relasyon sa Diyos. So, masunod natin ang ipinagagawa niya at mas mapapurihan siya sa ating mga buhay. Today, ang ating pong title ng ating ng ating pong message sa umagang ito, pakibasa nga po. Ayun, what truly matters. Ano nga ang tunay na mahalaga? So, ano ba yung talagang tunay na mahalaga? So, dito, sabi nga, marami daw po yung misconception na maraming Kristiyano na kapag madami akong nagagawa sa Diyos, good ako sa Panginoon. Para bang nalulugod ko ang Panginoon dahil ang dami kong nagagawa para sa Kanya. Di ba, mostly, lalo na nga yung mga workers natin, yung mga manggagawa ng church, pagka may entras sa maraming ginagawa sa church, good ako kay Lord. So really, yun nga.
padamihan, pagandahan, pagalingan sa paglilingkod, yung pinaka-goal natin sa ating journey sa Panginoon. Ganun po ba? So may mga relihiyon na kahit po bumabagyo, siyempre po pag bumabagyo, di po ba bumabaha? Nagkakaroon ng baha. Talaga pong desidido sila na abutin nila yung mga gusto nilang abutin. So kung isipin natin, daig tayo ng mga ito. Habang tayo ay takot na takot sa bagyo, at alalang-alala kung ano po yung mangyayari sa kinabukasan natin, pero ang mga taong ito ay patuloy pong naglilingkod. So don't get me wrong po. Believe po ako sa kanila dahil dedikasyon po nila, yung dedikasyon nila ay talagang naroon. Pero yun nga po, hindi ko sinasabi na tama yung kanilang ginagawa. Siguro medyo nakukuha nyo na po yung gusto kong ipunto. So it doesn't mean dahil maganda po yung kanilang ginagawa, ay nalulugod nila ang Diyos sa kanilang ginagawa. Dahil alam naman natin na hindi ang mabuting balita ni Kristo yung kanila pong ipinapahayag. Marami na po tayong napatunayan dyan. At ako mismo po, sa bahay po namin, marami pong nagpupunta. At nakita ko po talaga na may mga ibang religion o sekta na meron po silang sariling Biblia na hindi po nila sinusunod yung talagang Biblia na ating pinag-aaralan. Kasi nakikita ko po na sa wording pa lang, makikita mo na yung imbis na capital letter D, Dios, nagiging small letter D. Sabi ko, bakit ganun? Parang may problema. Pero tiningnan namin sa mga ibang translation, talagang dapat capital letter D yung nakalagay doon. So, doon pa lang po, dapat nalalaman natin, nakikita natin. So, yun nga po. Ang point ko lamang po dito na ang paglilingkod sa Diyos, bagamat napakadakilang bagay po, ay hindi ito ang pinaka-importante sa ating mga Kristiyano. Ito po ay makikita natin sa kwento po ng dalawang magkapatid na si Maria at si Martha. Basahin po natin yung Luke chapter 10, ayan, verse 38 to 42. Anyayahan ko po kayong tumayo. Sabay-sabay po nating basahin. Ready, go. Si Jesus at ang kanyang mga alagad ay nagpatuloy sa kanilang paglalakbay at pumasok sa isang nayon. Malugod silang tinanggap sa tahanan ni Marta. May kapatid siyang si Maria, arahan ng Panginoon, upang makinig ng kanyang itinuturo. Si Marta naman ay abalang-abala sa paghahanda, kaya't lumapit siya kay Jesus at nagsabi, Panginoon, baliwala po ba sa inyo na pinababayaan ako ng kapatid kong maghanda ng nag-iisa? Sabihin nga po ninyo, siyang tulungan naman ako. Ngunit sinabi ng Panginoon sa kanya, Marta, Marta, nababalisa ka at abalang-abala sa maraming bagay, ngunit iisa lamang ang kailangan. Pinili ni Maria ang mabuti at ito'y hindi aalisin sa kanya. Tayo po'y manalangin. Let's pray. Yes, Father God, we thank you. We praise you, Panginoon. Salamat sa pagkakabasa ng inyong salita. Tunay, Panginoon, na sa amin pong pagbulay-bulay sa inyong salita, hindi lamang po head knowledge ang mangyari at ito'y tumimo sa aming isipan at puso at maisabuhay po namin. Hindi lamang po, Panginoon, magamit namin sa paglakad po muli namin sa mundong ito, Panginoon, habang kami lumalakad sa mundo. Kayo po, Panginoon, ang patuloy na magturo at magbigay ng kaalaman. Paano nga po ba kami kikilos? Lalo na po sa istorya ng kapatid na Marta at Maria. Ang lahat ng ito ay aming pong samot dalangin sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Pwede na po tayong maupo. So nabasa po natin, yung pong passage. Si Martha at si Maria ay kapatid ni Lazarus. Di ba magkakapatid sila? And they were all disciples of Jesus Christ.
Ngayon ay makikita natin sa ating binasa na ang magkapatid pong Marta at Maria ay kung saan ang isa ay abala sa maraming bagay at ang isa naman po ay pinili ang pagtabi sa ating Panginoon. So tingnan po natin ngayon ang tatlong bagay na nangyari sa kwentong ito. Ang una, ang principle number 1 po natin, ayan, Martha did a good thing. Yan po yung principle number 1 natin. Sabi po sa verse 38, sabi po dyan, verse 38, yan. Si Jesus at ang kanyang alagad ay nagpatuloy sa kanilang paglalakbay at pumasok sa isang nayon. Alam niyo po yung lugar na pinasukan nila na isang nayon, para lang po tayo magkaroon ng idea. Ito po yung tinatawag na Bethany. Ito po yung Bethany. Pero kung atin pong i-research ngayon, ano po ba yung Bethany sa panahon natin ngayon, ito po yung tinatawag po nilang West Bank. So makita po natin, Israel, tapos mayroong part dito na tinatawag na West Bank, na ang mga tira ay mga Palestino. Meron naman dito sa gawing kabila ay yung Gaza na dinudurog ngayon ng Israel. So magkahiwalay po yon. Bago po sila magkita, talagang ang dami nilang security na dadaanan bago po makakatawid dun sa Gaza Strip. So ito po yung lugar na pinuntahan nila. Malugod silang tinanggap sa tahanan ni Martha at sinabi pa, yun po ang sinabi dyan. So makikita po natin, talagang welcome, di po ba? Welcome. Sabi, malugod silang tinanggap sa tahanan ni Martha. So welcome ang Panginoong Jesus at yung mga disipulo niya. Imagine po natin yun, sa bahay nila. Imagine kung gaano po kadami yung disipulo ng Panginoong Jesus. Di po ba? Ang daming bisita niyan. So na kailangang asikasuhin po ni Martha. Tama po ba? Ganyan po tayo, di po ba? So pero nabasa natin na malugod silang tinanggap nga ni Martha. Ang unang gusto kong makita po natin dito ay hindi naman po masama at mali yung pong ginawa ni Martha, na asikasuhin niya yung mga bisita, especially nga po ang Panginoong Jesus. Tingnan po natin. Tayong araw pong mga Pilipino, tama po ba? Na iba po yung hospitality pagdating po ng mga Pilipino. Experience po nga po namin sa Qatar na yung mga Pilipina na talagang nagtatrabaho sa mga kanya-kanyang amo is ibang mag-asikaso sa mga bisita, lalo na yung wine-welcome tayo, bagong dating tayo doon sa kanilang tahanan. Talagang nandun po yung kanilang pag-aasikaso. Lalong-lalo na po yung mga kababaihan dito, di po ba? Hindi natin malaman kung ano po yung ating ihahanda sa ating pong mga magbisita. Ganyan po ang hospitality ng mga Pilipino. Naalala ko po, this week lang, Monday, nagkaroon po kami ng visitation sa mga kapatiran. Siguro ganun din po kayo dito, no? Nakakaroon po kayo ng visitation sa mga member para kamustahin sila. Pero yun po, hindi lang po basta kamusta. Dahil hindi sila kaka-attend, hindi. Uma-attend talaga sila. Pero pinapasya lang po natin sila, kinakamusta kung ano pa yung kalagayan nila, ano yung nais nilang ipanalangin. Alam niyo po, tumatawag pa lang po kami na wag na kayong maghanda, sandali lang po kami. Kakamustahin lang po namin kayo, ipag-pray namin. Pero alam niyo po, ginagawa nila. Pagdating po namin doon, aasikasuhin ka agad, bibigyan ka ng upuan, dito ka po upuin, pagtitimpla ka ng kape, naglalabasan ka pa ng tinapay. Ganun ang hospitality ng mga Pilipino. Doon natin nakikita. So, napakadami. Nag-o-offer sila ng pagkain. No? Minsan nga po, pag, yun nga, sabi namin, maigsi lang, napapahaba tuloy. Baka abutin ka pa ng tanghalian. Sabi, dito na kayo magtanghalian. Nakakahiya talaga pag ganun. Kasi talagang ang target mo lang pag visitation is ikaw pa nga talaga yung dapat magdala. May dala ka talaga sa kanila, ay yung pagpipray mo para hindi ba
Hindi ba parang, hindi sila madala, di ba? Baka akala kasi dadayo ka lang ng merienda o pagkain. Hindi naman ganoon. Katulad natin, maganda naman talaga yung ginagawa po ni Martha na masipag at mag-asikaso sa bisita. So, ganyan din po yung ating mga workers natin sa church. Sila ay matiyaga, masipag, at eto, nakikita natin yung mga music team, technical team, at yung mga behind the scene po ng mga ministry natin. Napakasisipag po nila, di po ba? However, wag nating kalimutan na dahil sa maraming mabubuting bagay na ginagawa natin, nakakalimutan po natin yung higit na mas mabuti. Just like Martha, she missed the best thing. Iyan po yung ating principle number 2. Martha missed the best thing. Ang sabi po sa verse 40-41, anyayahan ko po kayo na basahin. Ready, go. Si Martha nababalisa ka at abalang-abala ka sa maraming bagay. Ayan. Sabi sa English translation, ang sabi po dyan, Martha was serving mats. So, again, walang masama po sa paglilingkod na ginagawa natin, o yung ginagawa niya. In fact, sa mababasa natin, dito nga po sa John chapter 12 verse 2, ang sabi po dyan, support lang po dun sa verse po na ating binasa, pero sa John naman po ito, isang hapunan ang inihanda roon para sa kanya. Si Lazaro ay isa sa mga kasalo ni Jesus, samantalang si Martha naman ay tumutulong sa paglilingkod sa kanila. Makikita po natin na talagang may pattern. Ito pong Martha na to, at the same ng Martha na ating pong binasa, is the same na Martha po dito sa John. Ganun po talaga siya, mapag-asikaso talaga siya. Kaya lang this time, she was distracted. Distracted po siya. Sabi niya, Martha was distracted with much serving. Nawala na siya sa focus. Nakapokus na siya sa serving at hindi na sa Panginoong Jesus. So, nakapokus sa ginagawa niya, sa performance niya, at hindi na sa salita ng Panginoon. Makikita natin na ang resulta, kapag distracted po tayo, di po ba may epekto yan? Madaming bagay na hindi na para sa Panginoon. So, maaapektuhin din ito yung relasyon po sa paligid po natin. Apektado yan. So, dahil distracted nga po si Martha, pati ang kanyang relasyon kay Maria, apektado dahil ang sabi niya naman niya sa Panginoong Jesus, sinabi nga niya na, Panginoon, di ba? Sinabi niya, Panginoon. Baliwala po ba sa inyo yung pinababayaan ako ng kapatid ko? Di po ba, yung pinababayaan siya na maghanda, mag-isa. Siguro gusto rin niya na makinig kay Jesus. Kaya lang, ay abalang-ibala siya sa kusina. Pwede namang mamaya siya naman ang makinig, tapos si Maria naman ang mag-asikaso. Di ba? Pwedeng ganun ang sitwasyon, pero hindi po ganun ang nakasulat. O kaya naman, simpleng pagkain na lang ang ihanda niya. Pwede rin po yun. Pero mas pinili niya ang mainis kay Maria. Hindi lamang iyon, affected. Kapag tayo ay distracted, ang higit sa lahat, naapektuhan na po yung relasyon natin at focus sa Panginoon. Dahil masyado yung kaabalahan ni Martha, pati nga po yung relasyon niya sa Panginoong Jesus, apektado. So sabi ba naman
niya kay Jesus na walang pakialam si Jesus sa kanya. Di man lang siya napapansing napapagod na siya sa pag-aasikaso, di po ba? At ayaw man lang tulungan ng kapatid niya. Di ba tinawag niya na Panginoon si Jesus? Tapos siya pa yung nag-utos. Siya yung nag-utos. Sabi dito sa next slide. Ayun, sorry. Sabihin nga, 11b. Ayun. Ayan, sabi niya, si Martha naman ay abalang-abala sa paghanda. Kaya lumapit siya kay Jesus at nagsabi, tingnan niyo po yung highlights na Panginoon. Bali wala po ba sa inyo yung pinababayaan ako ng kapatid ko maghandang nag-iisa? Sabihin, tingnan niyo inutusan niya ang Panginoong Jesus. Sabihin nga po ninyong siyang tulungan naman ako. Distracted Ganyan yung distracted tayo. Sino ba ang master? Di ba? Bakit siya pa ang wagas na makapag-utos sa ating Panginoon? Dahil distracted si Martha at hindi na nga po nakapokus sa Panginoong Jesus, ay nangyari na affected ang kanyang relasyon sa Diyos. So tingnan po natin ang ilustrasyon. It is the same thing with us today. Babase naman po natin sa mga sitwasyon natin. We are so busy and distracted by so many things. Sa mga buhay po natin, the point we miss the best things, and that is our relationship with Jesus Christ. Ito naman ang gusto kong makita nyo sa part po na ito. Ayun, sugumana. If the enemy can't destroy you, he will distract you. Ganun ang strategy niya. If the enemy can't destroy you, he will distract you. Didistract niya. Ito yung strategy ni Satan upang sirain at ilayo tayo sa Panginoon. Aalisin niya yung ating focus sa Diyos. Yun yung gusto niya. Gusto niya mawala ang focus natin sa Panginoon. What is the one of the most common distraction today ay hindi naman masama o mali, pero nagiging dahilan ng madami kung bakit tayo distracted. Pakitaas nga po yung cellphone natin. Taas natin yung mga cellphone. Ayun, may mga nagtaas. Yung cellphone po na yan, small device lang po yan na nagpapakita o napakalaki na talaga na naidudulot po nito na hindi maganda sa bawat isa sa atin. Pero nagiging dahilan kung bakit karamihan po sa atin ay distracted. Kasama po ako dyan. Minsan po talaga, in 10 minutes, hindi po tayo makaiwas na hindi po natin silipin yung mobile natin. Di po ba? Parang may nag-message. Kuminig . So, yan po talaga, distracted. Ang sabi nga, yung pag-i-scroll po natin sa social media, sabihin po natin sa isang araw, bigyan lang po natin ng 2 hours. 2 hours lang po yan, Baka mamaya, mas more than pa dyan yung ginagawa natin. Kung mabubuhay ka ng 70 years, alam niyo po kung ilang taon yung computation ng 2 hours every day na nag-scroll ka ng mobile mo? 7 years. 7 years ka. Pag sinatotal mo siya, 7 years kang nag-scroll ng iyong mobile. So ano ang common statement natin? Bakit hindi tayo nakakapagsimba, nakakapagbasa ng Bible, nakaka-attend sa Bible study o sa amin live group, o hindi tayo nakakapag-pray? Busy po ako. Kapag hindi na po ako busy, kapag kapag nagka-oras na lang ako, yan ang ating mga sagot. Pero tingnan po natin na nakakalungkot dahil baka mamaya ay maging katulad po tayo ni Martha
na na-miss po natin yung pinaka-importanting bagay sa ating buhay. Walang iba kundi ang Panginoong Jesus. So baka masyado kang abala sa pagpapayaman o nalayo ka na sa Panginoon o masyado kang abala sa pag-aaral, di ba? O nakalimutan mo na yung relasyon mo sa Diyos. O masyado tayong abala na i-please ang mga tao at nakalimutan na rin natin si Jesus lamang ang dapat na laging nauuna. O baka masyado na rin tayong abala sa solusyonan yung ating mga problema sa buhay natin ay nakalimutan mo na rin ang Diyos. Ang sagot sa lahat ng problema natin ay ang Diyos at ang Panginoong Jesus lang. Again, walang masama po sa mga bagay na ito. Kaya lang, ginagamit ito ng kaaway para po unti-unti tayong ilayo sa Panginoon o i-distract niya. Remember, sabi nga, if the enemy can destroy you, he will distract you. Tandaan po natin yan. So, dito na po tayo. Principle number 3. Pakibasa nga po ang principle number 3. Wow, medyo magandang balita na. Mary chose the best thing. Okay. Sabi po sa verse 39. So, ayan. Sumobra ako. Verse 39. Ang sabi po dyan, habang hinahanap po, slide 14. Yan, slide 14. May kapatid siyang si Maria na naupo. Ayan. May kapatid siyang si Maria na naupo sa may paanan ng Panginoong Hesus upang makinig sa kanyang itinuturo. Tingnan po natin. So Mary listened to Jesus. Napakagandang itong ipinakita ng verse na ito. Si Jesus po ay tinawag niyang Panginoon o Master. Tapos, ang sabi niya, dito, sabi nga po dyan, dito ay naupo si Maria sa paanan ng Panginoong Hesus. Ito po yung pagpapakita na nagpapasakop si Maria sa authority ng Panginoon. Ito po yung maraming problema po ng mga Kristiyano. Kung bakit maraming Kristiyano ang hindi sumusunod kay Jesus at walang desire na lumalim pa sa kanyang relasyon at sa kanya na tinanggap lamang po. Ang nangyari po kasi, tinanggap lamang po niya ang Panginoong Jesus bilang kanyang tagapagligtas at hindi po Panginoon. Ayun, tagapagligtas lang. Pero hindi niya Panginoon ng kanilang buhay. Kung kaya sila pa din yung pong nasusunod. Sila pa rin ang nasusunod sa buhay nila at hindi po ang Panginoong Jesus. Kaya maraming Kristiyano ay nagiging optional. Sabi nga, optional lang yung pagsisimba, prayer, Bible study, at dahil dyan, hindi naman nila ito talaga priority. But Mary chose the best thing. Sabi nga kanina, she listened to Jesus, her Lord and Savior. Tapos, sinabi pa niya na Lord. Di ba? Tinawag ni Martha na Lord, Panginoon talaga niya. And tingnan po natin yung next slide sa 41 to 42. Pakibasa nga po. Ayun, nakita po natin dyan na pinili ni Maria ang mas mabuti. Yung pong pinili niya na to ay hindi po aalisin sa kanya. Pinili ni Maria si Jesus over sa mga bagay na akala ng maraming tao ay maganda at tama. Mas pinili niyang makinig ng mabuti kay Jesus. Hindi niya inisip na napapaligiran siya ng maraming disipulo. Isipin po natin during that time, siya lang po yung babae, sabihin natin. Tapos puro kalalakihan. Hindi po ba mostly ang priority na lalapit sa Panginoong Jesus, yung mga kalalakihan. So yung expectation ng kultura nila ay lalaki lang po yung mga disciples.
So, tingnan po natin, kahit maingay sa paligid niya, at kahit nag-iingay na ang atin niya, at kahit abalang-abala ang maraming tao sa paligid niya, ay tuloy pa rin yung kanya pong pakikinig. She was enjoying that moment. Nag-e-enjoy siyang makinig kay Jesus. At habang nakikinig siya kay Jesus, ay mas lalo niya itong nakikilala at dahil doon siya lamang ang nakaunawa sa sinabi ng Panginoong Jesus na kailangan niyang mamatay dahil siya ang tagapagligtas. Bakit ko po nasabi ito? Di po ba nung namatay na ang Panginoong Jesus, si Maria po yung talagang nag-grasp niya kaagad na after 3 days ang Panginoong Jesus ay mabubuhay. Kaya nga siya yung unang nakakita. Sabi nga po dito sa slide 16. Ayan. Ipinakita niya itong pagmamahal na ito noong ibinuhos niya ang mamahaling pabango sa paa ni Jesus at pinunasan niya ito ng kanyang buhok. Same Maria pa rin po. Siya po ito. So, yan po yung problema ng marami sa atin ngayon, yung relasyon. At sa atin nga, bilang mga may asawa o yung mag-asawa ngayon, hindi marunong makinig at hindi marunong makipag-uusap. No wonder na ang relasyon ngayon ay mababaw at hindi lumalago dahil hindi po sila nag-uusap. Pero hindi ito dapat mangyari sa relasyon natin, sa relasyon po natin sa Panginoong Jesus. If we don't spend time listening to Him and His Word, we will not know Him. Totoo? More and our love for Him will not grow deeper and more intimate. Are you failing more and more if you in love with Jesus? O napapansin mong lumalamig ang pag-ibig mo sa Kanya? Di ba ganda nung topic nyo? Yung series nyo? Ano yung topic nyo? Fire? O neither hot or cold, di ba? Lumalamig ang pag-ibig mo sa Kanya? Lumalamig ba? Alam po natin ang dahilan. Piliin natin si Jesus over sa lahat po ng mga bagay. Dahil piliin, it means it should be intentional. Intentional po tayo. So, anong napakahalagang bagay na itinuturo sa atin ng pinag-uusapan po natin ngayon? Eto na. Ano po yung pinakamahalagang bagay? Ipinakikita po dito na si Martha ay nagsusumikap na makuha ang approval o favor ng Panginoong Jesus sa pamamagitan po ng kanyang ginagawa. Samantalang si Maria ay piniling umupo sa paanan ni Jesus, makinig at magpahinga sa kanyang presensya. Okay? This is the very heart of the gospel. Salvation is not received through our efforts, but through faith and trust in Christ. Noong si Kristo ay pinako sa krus, ay sinabi niya, "It is finished." Wala na kayong kailangang idagdag at gawin para ma-earn ang favor ng Diyos, kundi sa pamamagitan lamang po ng pananampalataya natin sa Panginoong Hesus. Para po sa mga unbeliever, kung meron po man sa inyo ngayon na ang basihan po natin ng kaligtasan ay yung pong dedikasyon at debosyon sa inyong mga ginagawa para sa Diyos, ikaw ay nagiging Marta na abalang-abala sa madaming bagay. Subalit, ito po, hindi po iyon ang hinahagad sa inyo ng Diyos. Ang buhay mo, ang gusto ng Diyos. So, paniwalaan mo na ang ginawa ni Kristo ay sapat na upang gawin po tayong karapat-dapat sa Diyos. Para naman po sa mga believer, sa ating mga Kristiyano, na nakita na natin na the more tayong nakikinig kay Jesus, ay more natin siyang nakikilala. At the more natin siyang nakikilala, ay the more po natin nalalaman kung gaano kalaki at kalawak ang kanyang pagmamahal sa atin.
At the more nating nararanasan yung kanyang pagmamahal, ay the more natin siyang minamahal. At the more po nating minamahal natin siya, the more nating gustong sumunod sa mga gusto niya at nais nating gawin. Now, ano ang kinakailangan nating gawin? Maging intentional tayong makinig sa Kanya. Yan po ang dapat nating gawin. Let me give you some practical suggestion. Sabi nga, set a regular time enjoying the presence of Jesus. Daily yung pong daily po sa umaga, meron po tayo dapat sana na devotion. Napakahalaga po niyan. Meron po tayong quiet time. Sabi nga, guard those special moment with Jesus. I know na lahat tayo ay busy. Katulad po na sinabi ni Charles Spurgeon na maging ganito sana yung pong perspective natin. Natin na every time na nasa presence tayo ni Lord, eto nga ang sabi niya. Next slide natin. Ayan. Sabi po dyan, once an invited guest, medyo sumakay po tayo kung paano po yung sinabi dyan ni Charles Spurgeon. At malaking tulong po ito sa atin. Once an uninvited guest came to his home, nagpunta sa bahay niya, to see him while he was preparing for Sunday. Siyempre po, nagpiprepare siya ng preaching on Sunday. When the maid answered the door, this person sent her to Spurgeon. Ito, nag-request po ngayon siya. Requesting an audience with him. Sabi niya, Spurgeon directed her to say that it was his rule to see no one. To see no one. Ayaw niya makita at that time. The visitor replied, sabi ng visitor, sabihin mo, tell to Spurgeon that a servant of the Lord, Jesus Christ, desire to see him immediately. Tama naman, di po ba? Siya po ay servant ng Panginoon. Ano sabi dyan? Tell to Mr. Spurgeon that a servant of the Lord Jesus Christ desired to see him immediately. So the frightened maid brought the message. Tingnan niyo po yung sagot ni Spurgeon. Spurgeon answered, tell him I am busy with his master nung servant, and cannot see servant now. So nakita po natin yung kahalagahan na mas importante yung pag-aayos niya at pakikipag-usap niya sa Panginoon kaysa dun sa pangailangan ng servant ng Jesus Christ, di ba? Ganun siya. So, dito po sa sinabi ni Spurgeon na yan, makikita po natin na remember that only one thing is necessary. Sabi nga, madali tayong makalimot kung kaya nating ipaalala sa ating mga sarili na unawain natin ang Panginoon at kung kaya tayo ay nasa church upang ipaalala sa atin kung ano ang pinakamahalaga. Sino nga ba yung pinakamahalaga? Si Jesus ang pinakamahalaga. So, as I end, kung mapapansin ninyo na hindi naman tayo pinamimili talaga ni Jesus kung sino ang kailangan nating tularan sa magkapatid. Eto na. Hindi naman tayo pinamimili kung sino po yung dapat nating tularan kay Marta at kay Maria. So, kailangan din nating ibahagi, kung gagayahin natin si Marta o si Maria muna. Kung gagayahin natin si Maria na walang ibang gawin kundi makinig lang sa salita ng Diyos, magpupuri sa Panginoon at sumamba, ay hindi naman po talaga tama din. Kailangan din natin ay maglingkod na katulad ng ginawa ni Marta. So, kailangan din nating ibahagi po yung salita ng Diyos. Kailangan din nating tumulong sa kapwa at gawain ng Diyos. Kung baga,
gagayahin naman natin si Martha. Kung gagayahin naman natin si Martha, ay abalang-abala ka. Abalang-abala ka sa paglilingkod sa Diyos at wala ka namang oras sa Kanya makinig ng salita. So, di po ba? Kung gagayain naman natin nga si Martha, talagang yung pagkaabala natin, madidistract naman tayo. At yun nga, hanggang sa naghahanap ka pa ng katulong na sa pag-serve. Sabi nga dun sa slide 18 natin, ayan, we are not too busy for the kingdom, but we don't have time. We are too busy for the kingdom, but we don't have time for the king. Minsan po, ganyan po ang nangyayari. Na busy po tayo sa kingdom, pero yung pong time natin sa king ay nawawala. So, kapag ganyan po tayo ngayon, we are just performing and we are not worshiping Him. Diyan po nakikita na parang performance lang po ang ating ginagawa. Sasabihin mo ba na dapat ay balanse tayo? Dapat ba ay balanse lang? Babalansein lang natin yung paglilingkod at yung pakikinig? No. Balance is not the right word for this is, but it should be, kailangan po ay overflow or overflowing. Naglilingkod ka man dito sa loob ng iglesia, nagdi-disciple ka man ng mga tao o ano man ang ating ginagawa, yun po ay resulta lamang po ng magandang relasyon natin sa Diyos. Resulta na lang po yun. So our focus is our relationship with Christ. Yan po yung napakaganda, yung relationship natin kay Christ. Yung mas lalo siyang makilala sa ating mga buhay dahil siyempre para makilala natin ng gusto ang ating Panginoon, dapat nandun po lagi yung ating yung relation natin ay maayos at lumalim ang ating relasyon sa Kanya, yun nga. Dapat mag-overflow yung pag-ibig natin sa Panginoon Yesus. Kaya po gusto ko pong iwanan sa bawat isa sa atin ngayong umagang ito ay eto, basahin po natin ng sabay-sabay. Our relationship with Christ is our greatest priority. And everything we do should be the overflow of His love for us. Tumayo nga po tayo. Ayan. At anyayahan ko po kayo. Isa pa ulit nating basahin ang gusto ko pong iwanan sa bawat isa na tumanim sa ating isipan. Ready? Begin. Our relationship with Christ is our greatest priority. And everything we do should be the overflow of His love for us. Tayo po'y manalangin. Ama namin Diyos, kami Panginoon ay nagpupuri, nagpapasalamat at tunay Panginoon na napakaganda ng inyong mensahe, salita upang pagpapaalala sa aming mga Kristiyano, lalo na sa mga ginagamit mo upang maglingkod na hindi lang po napaka-importante ng paglilingkod, kundi yung pong makilala namin kayo ng gusto at sundin namin yung aming natututuhan, yung aming pong naririnig at yung pagmamahal po namin sa inyo. Sabi nga, love God and make disciple. Kung mahal po natin ang Panginoon, tayo po ay susunod sa nais niya. Yung mag-disciple din po tayo. At ibamahagi po natin yung libreng kaligtasan na ating pong natamo sa Kanya. Salamat sa pagkakataon na kami ay nakapagbulay-bulay ng iyong salita. At nawa, ito Panginoon ay maging sandata namin sa paglakad namin sa mundong ito, Panginoon. At habang kami lumalakad bilang inyong mga anak, matutuhan po namin unti-unti. Yung pong, sabi nga, araw-araw ay binabago mo kami. Kaya patuloy na ang panalangin po namin, baguhin mo kami at magpabago kami. Yung puso namin, yung desire. Yes, narito po yung mga leaders para magturo. Pero yung puso, kung nais magpabago, ito po ay hindi na po namin sakop. Kaya turuan mo kami na
na maging maamo ang aming puso, lalo na para sa inyo. Ang lahat ng ito ay aming pusamot dalangin sa pangalan ni Kristo Jesus na aming Panginoon at tagapagligtas. Amen and amen. Thank you, Lord. Hello!